Good morning! Okay, so here we are again in our Sunday service here at BCF Purity. We are in God's love focus in this month of February. And gusto lang ng Panginoon na malaman natin yung totoong pagmamahal. Kasi maraming pagmamahal ang kumakalat ngayon sa mundo. And mostly sa mga pagmamahal na ito ay mga maling pagmamahal. Kaya gusto ng Panginoon na malaman natin at makuha natin ang totoong pagmamahal na sinasabi niya. Now, bukas po is February 14. Okay? Ito ay tanda. Sabing tanda. Ito yung pag-celebrate ng mundo ng Valentine's Day. Alam niyo kasi, ang influensya ng mundo, ang influensya ng bawat isa ay malaking contribution kung bakit kumakalat yung balita. Bakit noon, dito lang nagsimula. Alam niyo kasi yung COVID, saan ba nagsimula? Diba? Sa China. Yuan. Hanggang umabot sa Pilipinas. Umabot sa Amerika. Ganun po ang influensya. Ibig sabihin, hindi lang ang virus ang siyang kumakalat, maging ang Valentine's Day na ito, na kung saan ang buong mundo ay talagang nagdiriwang. Okay? They are in celebration. But let's try to know this. Let's try to know about Valentine's Day. Kasi binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na malaman yung katotohanan. Ano nga ba itong Valentine's Day? Bakit nga ba ito sineselebrate? At ano nga ba ang impact nito sa buhay natin bilang isang believer ng Panginoon? Dapat ba tayong mag-celebrate nito o hindi? Sino ba ang ina-acknowledge ng Valentine's Day na ito? So ngayong umaga, let me share to you the topic about Valentine's Day is not for us. Pakisabi sa katabi mo, hindi para sa atin. So it's a declaration. Declaration na kung saan kino-confess natin na hindi ito para sa atin. Dahil ang Valentine's Day ay later on malalaman natin, ano nga ba itong Valentine's Day? Okay? Now, maraming mga rason kung bakit hindi natin sineselebrate ang Valentine's Day. Unang rason po ay ito ay nag-originate sa mga pagan or mga taong naniniwala sa hindi totoong Diyos. Okay? Ito ay tinatawag na paganism. So, ang paganism po ay example nito ay yung mga taong nagsasamba sa mga rebulto, sa bato. So, kabilang na po dito ang Valentine's Day. Ang Valentine's Day po ay nabibilang sa tinatawag nating pagano or paganism. Now, tayong mga mananampalataya ay hindi pinapahintulutan ng Panginoon na makisali or ipagdiwang ang Valentine's Day na ito dahil ito nga ay hindi Kanya. Okay? Ang Valentine's Day ay hindi sa Diyos. Ang ginagawa noon, kung titingnan natin yung history, kasi ang lahat naman ay mga may pinanggalingan, diba? May pinanggalingan. Ito ay ginagawang pagdiriwang ng mga tao noon bilang pag-celebrate sa kanilang pinaniniwalaan na Saint Valentin. Okay? Sino nga ba ito si Saint Valentin? Si Saint Valentin ay isa lang po anong tawag yan? Alamat. Okay? Alamat kasi nga pag sinasabi nating alamat, ibig sabihin, pinaniniwalaan pero hindi totoo. Hallelujah? So ngayong umaga, kung totoong ikaw ay believer, okay? Kung totoong ikaw ay believer, kailangan mong ikondisyon sa sarili mo na sa lahat ng iyong mga nalalaman, dapat ito ay iyong naiintindihan. Ako ay naging bunga din po ng mga kasabihan ito. Kasi kung anong sinabi ng lolo ko, sinabi ng nanay mo, mga pamahiin noon, sino sa inyo nakaalam ng mga pamahiin?
pamahiin. Pag ikaw ay mayroong patay sa bahay, bawal mag-ihaw ng manok. Mas bawal po ang hindi kumain at walang ulam. Alam nyo kasi ang truth, ito yung magbubukas ng mga mata natin. Ito yung magbibigay ng panahon sa atin na makita natin yung sarili natin at ito rin ang mag-guide sa atin kung ano yung mga dapat natin gawin. So una-una, bakit hindi para sa atin ang Valentine's Day? Dahil ito po ay nagpapahiwatig na ang Valentine's Day ay para lamang sa mga pagano. At tayong mga believers, hindi tayo mga pagano. Tayo ay naniniwala sa totoo at buhay ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Now, sabi niya sa kanyang salita na wala dapat tayong i-worship na ibang Panginoon, kundi ang Diyos lang. Marami sa atin, to tell you frankly, ngayong panahon, bukas, kung titingnan natin yung ating kapitbahay, yung ating mga kasamahan sa trabaho, maraming busy sa kanilang mga ginagawa. Parang kasalanan para sa kanila ang hindi makapagbigay ng tsokolate at balon at maging mga rosas sa kanilang mga loved ones. At tayo namang nag-aantay na bibigyan, sasama yung loob natin kasi wala tayong natatanggap. Okay? Sabi ng Panginoon, kailangan mong tanggapin ang aking pagmamahal para hindi ka maghanap ng pagmamahal sa mundo. Amen. Now, pangalawa, ano ba ang nangyayari pag Valentine's Day? Diba? Yung ating mga hotel, mga motel, mga inns, mga lodging house, halos puno. At yung iba nga ay nag-aantay. Yung iba pa nga siguro nananalangin na umalis na yung nauna para may bakante. Ganyan ang mundo. Nag-i-exercise ng sexual immorality. Ano ba ang nangyayari sa Valentine's Day? Andyan yung premarital sex. Andyan yung fornication. Andyan yung adultery. Sabi nga, love one another, you love the other one. Yan ang nangyayari tuwing Valentine's Day. Ito ay bunga lamang po ng maling pag-intindi, maling kaalaman, kaya maling na isa'y nabuhay yung tamang pag-celebrate. Okay? Dito mo makikita na kung ano ang ugat ay siya ang bunga. Maraming tao, hindi naman kami pumapasok sa hotel. Yes! Pero sabi ko nga kanina, hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang kailan? Hanggang saan natin masasabi na hindi ganon yung ating patutunguhan? Dahil alam natin ang umpisa na ito ay galing sa paganism at ang ginagawa nila noon ay yung babae at lalaki ay dinudrulas yan. Dinudrulas pagkatapos, pag ikaw ay nakakuha mo yung pareho kayo ng number or color, kayong dalawa ay magsasama at papasok sa loob ng isang kwarto at doon kayo magsisex. And then malalaman mo doon kung ikaw ay mabubuntis, ibig sabihin ikaw ay fertile. Maraming tao noon ang walang mga pinag-aralan, kaya maraming tao din ang nabulag sa katotohanan ito. Pero ngayon, blessed tayo kasi pinaalam sa atin ng Panginoon ang katotohanan ito. Palakpakan natin ang Panginoon. So, hindi ito sa atin, hindi para sa atin ang Valentine's Day, dahil ito ay usually pinapraktis ng mundo para magpakalat ng tinatawag na sexual immorality. Uulitin ko po, hindi lang babae lalaki ang gumagawa nito. Kahit lalaki at babae, ngayon, nag-level up na. Bakit sa gabi lumalabas, sa umaga natutulog? Pakisabi sa katabi mo, aswang. Noon, akala ko sa aswang ay napuputol yung katawan at iniiwan doon sa malayo sa kalumilipad. Takot na lagyan ng asin. Bigyan ko kayo ng revelation. Bakit ganon ang nakikita natin sa pelikula? Bakit ganon yung ilustrasyon ng mundo para sa mga
mga bakla at tomboy. Kasi tinatago nila ang kanilang personality. I remember one time, meron akong, habang ako ay nagtuturo sa ALS, doon sa venue, sa learning center, maaga pa yung bakla. Hi, sir! Ganun talaga sa akin. Sabi ko, oy! Good morning! Vincent pa ang pangalan niya. Ito, parang malalaki masyado yun. Vincent. Sabi ko, ano ba ang ano mo, Vincent? Wala sir, gusto lang kita makita. Tapos sinichismis niya doon sa mga nanay na nag-aantay sa mga daycare ng mga bata na boyfriend niya daw ako. At girlfriend ko daw siya. Hinayaan ko lang. Tapos joke yan siya ng kanyang mga estudyante ko. Vincent, patigasin mo ang bato. Bato. Hindi talaga magtigas yung bato kahit sa salita lang. Sabi ko one time na parang gusto ko ng kasi bilang tao, naiinis ka rin. Pero in a nice way. Sabi ko, Vincent, sama tayo. Saan tayo, sir? Doon sa CR. Ang utak ng mundo, pag isama kaming dalawa, hindi magandang isipin ng mundo na magsama kayo doon sa CR. Pero ako, anong sabi ko? Magano tayo doon, sir? Mag-ihi tayo. Tingnan ko yung sa'yo, tingnan mo yung sa akin. Kung pareho tayo, ibig sabihin lalaki ka. Hindi sa sumagot. Dahil takot siyang malaman ang katotohanan. I doubt. Alam na rin niya naman siguro ang katotohanan. Pero dinideny niya pa rin. Diba? Ganyan ang mundo. Pag hindi makita, okay lang. Pag nakita, rarason pa rin. Amen? So, God commanded us na huwag tayong makisali sa mundo sa pagdiriwang ng Valentine's Day dahil dito ay marami ang nabubuntis na walang tatay. Alam niyo ba si Maria nabuntis ng banal na espiritu? Pero tuwing Valentine's Day, maraming nabubuntis at nawawala ang mga lalaki. You see, kung paano natin binubulag kahit na ang mga batang maliliit sa maling practice na ito. Kaya hindi ito para sa atin. Ang Valentine's Day ay hindi para sa atin. Amen? Now, sabi ng salita sa 1 Corinthians 6:18-20 na ang katawan natin ay templo ng banal na espiritu. Ngayon, kung alam mo na ang katawan mo ay templo ng banal na espiritu, ito ay bibigyan mo ng halaga at hindi mo ito bibigyan ng dumi. Amen? One time, tinanong ako ng pinsan ko, Kuya, magtanong ako sa iyo kung okay lang ba na magpatato ako. Reality speaking, maraming mga babae ngayon nagpatatato. Kahit lalaki. Kaya minsan, dinijoke ko sila. Ako gusto ko magpatato sa mata. Para unique. Ngayon, at that time, siya ay andyan na sa Panginoon. Actually, baptist siya. Anak ng pastor. Sabi ko, ako may tato dahil sa organization. Pero, nagkaroon ako ng tato, hindi ko pa kilala ang Diyos. Hindi ko alam ang katotohanan. Pero nung time na nalaman ko na ang katotohanan, kasalanan para sa Diyos, kasalanan para sa sarili mo, na magpatato ka. Dahil ang iyong katawan ay sinasabing templo. Ano ang templo? Bahay ng Diyos. Sino ang Diyos? Ang banal na espiritu. Andyan sa'yo. Sinasabi ba ng Diyos na magpatato ka? Hindi. Ang sinasabi ng Diyos, kailangan mo akong sambahin gamit ang iyong katawan. Ako ay malinis. Ako ay hindi marumi. Amen? So ngayon, tayo ay mag-reflect. Kung tayo man ay andito pa sa mga sitwasyon na ganito, desisyon lang. Pakisabi sa katabi mo, desisyon lang. Ang Valentine's Day ay hindi lamang patungkol sa flowers, patungkol sa chocolate. Sabi ni Pastora kanina, ang chocolates natutunaw yan. Yung flowers nalalanta. Kasama ba ang pagmamahal mo doon sa chocolate sa natunaw? At ang pagmamahal mo sa rose na may tinik?
Kung kagaya ng rosas ang pagmamahal, ibig sabihin, mayroong tinik ang pagmamahal. Kaya hindi natin maikukumpara ang pagmamahal. Kaya sabi ng Panginoon, God is love. Love is God. Ganun lang kasimple ang definition. If you want to know God, if you want to know love, know God. Amen. Now, kahit ano pang sabihin ng mundo, kahit ano pa ang justification nila sa Valentine's Day, saan papupunta rin yan sa tinatawag na sexual immorality. Sabi ko nga kanina, nang uminom ako ng beer, ang nagturo sa akin, second year high school ako. Actually, elementary pa lang ako, naggawa-gawa na kami ng sigarilyo. Gamit yung dahon ng papaya na, dahon ng papaya. Ginagawa namin sigarilyo yan. Hanggang sa level up. Ang second year high school ako, actually, Notre Dame nga din po ako. Teacher ko mismo, ang nagturo sa akin, sa Notre Dame, na uminom. Alam niyo ba ang rason? Yung first time niyo, alam niyo ba yung, ano yung narinig niyo sa first time? Testing lang. Try lang. Hanggang sa lumaki at lumaki. That's my testimony. That's why pag ako ay nakakausap ng isang taong lasinggero, drug addict, nakaka-relate ako. At nabibigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na sabi ang aking sitwasyon noon, somehow, magbigay ng opening ng mga mata ng mga taong ito para magdesisyon. Alam niyo kasi, hindi ako naniniwala na hindi kayang iwanan ang bisyo. Sadyang ginusto mo lang, kaya hindi mo kayang iwanan. Kaya nga, desisyon lang ang lahat. Amen? Desisyon lang. So ngayon, ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu, whether we like it or not. Sino bang gumawa sa iyo? Kaya nga, tirahan tayo ng Diyos. Ngayon, kung tayo ay nagpatato at alam na natin ang katotohanan ito, kasalanan po, directly sasabihin ko sa inyo. Anong magandang balita? At kahit tayo ay may kasalanan, pwede tayong humingi ng tawad at bumalik sa Diyos. At gagamitin ng Panginoon ang tato na yan para ipaalam sa mundo na lahat ng may tato, bumalik kayo sa akin, patatawarin ko kayo. That's the love of God. Walang kondisyon. Pero ang command niya, hindi nagbabago. Paano magamit yung katawan mong marumi? Okay, sabi sa katabi mo, malinis ang Diyos. Pwede bang isama ang marumi at malinis? Kaya nga ayaw ng Panginoon ng marumi. And sexual immorality ay marumi. Testimony po, bakit ako nag-decide na mag-settle down? Kasi ayaw kong maging di magandang halimbawa sa mga kabataan, especially ako ay teacher. Ang tinuturo mo sa mga bata, ganito dapat yung gawin mo. Makaya ba ng konsensya mo na sabihin na ganito ang tama, tapos ang nakikita sa buhay mo ay mali? Kaya dapat itama mo yung mali. Amen? Hallelujah. Now, bakit hindi pa rin? Kasi pag tayo ay palaging nakafocus sa Valentine's Day, nade-develop ang tinatawag nating lust sa atin. Kita ng laman, pagnanasa. Huwag po nating i-refer lang ang lust sa sex. Kasi ang lust, pwedeng sa pagkain. Parang mag-init talaga yung ulo mo, masisira ang araw. Hindi pa ako nakakain! Mas may lumiba na kami. Kaya nga, believers, tayong mga believers, tinawag tayo ng Panginoon para magmahal. Hindi magnasa sa kapwa natin. I remember one time, maraming pagkakataon sa buhay natin, pagka tayo ay tao, marami tayong nakikita. Sabi ng isang kasamahan namin noon, na pastor, Brad, pag tumingin ka sa maganda, isang tingin lang. Pag nagbaling ka, Brad, pag binalik mo yung pagtingin mo doon sa babaeng maganda, kasalanan na yun.
Ano ba ibig sabihin doon? Kasi sabi ng Panginoon na ang kasalanan, James 1:15 sabi niya, ang ating mga desire, mga kagustuhan natin, ito ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan, pag ito ay lumaki at lumaki, ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya huwag nating i-underestimate ang maliit na bagay. Anong sabi ng kasabihan? Walang malaki na nakakapuwing. Lahat ng mga maliliit ay nakakapuwing. Kaya huwag nating bigyan ng kumpiyansa yung mga maliliit na bagay. Kung tayo ay nasa kasalanan, decide lang. Yan ang tawad, balik sa Panginoon. Anong sabi ng 1 John 1:9? Confess. Diba? Sabi mo yung kasalanan mo sa Diyos at ang sagot niya, faithful siya and just na patawarin ka sa mga kasalanan mong nagawa. Basta totoo lang ang sinasabi mo at inaamin mo sa Kanya. So hindi para sa atin ang Valentine's Day dahil dito pinapraktis ng mundo ang tinatawag na karumal-dumal na gawain. Pagpatay lang ba? Ano ba ang resulta ng fornication at adultery at even premarital sex? Unang bunga niyan is abortion. Okay? Abortion. Ako rin po nakaranas na ng abortion. Yung konsensya mo, hindi ka makatulog kung gabi. Iniinom mo na lang hanggang sa malasing ka dahil akala mo makakatulog ka kinabukasan ulit. Pagtulog mo, kaya kailangan mo nang mag-inom para ikaw ay makatulog. Dahil kinokonsensya ka. Amen? So ngayon, ang sabi pa ng Panginoon, kailangan, pwede naman tayo mag-celebrate ng love everyday. Hindi lang Valentine's Day. Huwag nating antayin na tayo pa ay mag-prepare hanggang ng February 14. Uso na ngayon yung surprise na sa car. Ano ba yun? Yung sa car, yung binubuksan, kumawari, may in-order ka na sa Shopee at Lazada. Tapos sinasurprise niya, it's good. Pero alam niya kasi ang totoong pagmamahal, hindi sorpresa. Ang totoong pagmamahal ay hindi tinatago, kundi pinapakita. Amen? Kung ikaw ay talagang totoong nagmamahal, hindi mo. Kaya nga, bilang isang lalaki, ang tanda niya, pag totoong mahal mo ang isang babae, pinapakilala mo sa mga magulang mo. Amen? Hindi mo tinatago sa sako. At sa kasama kayo lumabas. Minsan kasi, bilang isang tao, tayo ay naghahanap talaga ng pagmamahal. Kasi kahit noon tinuturuan tayo, ano ba yung ideal woman mo? Ano ba ang ideal man mo? Gusto ko yung tall, dark, and handsome. Gusto ko yung small yet terrible. Marami tayong qualification. Pero sabi ng Panginoon, kailangan mong i-prepare ang sarili mo para magmahal. Kaya kailangan mong punuin ang sarili mo ng pagmamahal ng Diyos para kaya mong mahalin ang mga taong mahirap mahalin. Kaya mong mapatawad ang mga taong mahirap mapatawad. Yung testimony po ng ating sister from Nambayo, Sister Marilyn. At that time mismo na binaril yung mister niya. Andyan yung mister niya sa kamay niya. Naghihingalo. Nung sabi niya sa Panginoon, pinapatawad ko, Panginoon, yung bumaril sa asawa ko. That's the love. Ano ba ang yan? Paano ba nangyari sa kanya yun? Kasi napuno siya ng pagmamahal ng Panginoon. Marami siyang nalalaman na katotohanan. Dahil alam niya na pag pinatawad niya yung bumaril sa kanyang asawa, ang Panginoon ang gagawa ng hustisya para sa asawa niya. And indeed, nangyari. Hindi pa umabot ng isang buwan. Totoo nga ang sabi sa salita. Kung buhay ang inutang mo, buhay din ang kabayaran. Kung ikaw ang may utang, ikaw ang may bayan. Ikaw ang magbayan. Ang magagandahan nito, pag ikaw ay may utang
at bumalik ka sa Diyos, siya ang magbabayad. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Are you blessed? So, pwede tayong mag-celebrate ng love kahit na hindi Valentine's Day. Ay yung Christmas light sa labas, at kahit yung Merry Christmas at Happy New Year, huwag niyong tanggalin sa bahay niyo. Kasi iba na ang pag-intindi natin ng Christmas. Si Kristo andito na sa atin. Kaya, Merry, masaya tayo kasi si Kristo andito na sa atin. May magtanong man, bakit di mo pa tinatanggal yung Christmas light mo dyan? Alam mo kasi, si Kristo andito na sa atin. Yun ang ibig sabihin ng Christmas. Kaya, Mary, masaya ako kasi si Kristo andito na sa akin. Bigyan ko yan ng revelation kanina, sabi ni Pastor. Kung ano man yung sinabi, kung ano man ang nagawa ko ngayon, mas malaki pa ang kaya niyong gawin. Pero inako niya ba na siya ang gumawa? Siya ang nagpagaling? Hindi. Sabi niya, kung sino yung nagbigay sa akin ng kapangyarihan, same na kapangyarihan ang nandyan sa iyo ngayon. Kung sino yung nag-resurrect kay Jesus galing sa kamatayan, papunta ng langit, yan ang nandyan sa iyo ngayon. Kung sino yung nagpabuntis kay Maria, nagbigay ng power kay Jesus para matapos niya ang misyon, nagbigay ng power kay Jesus para maglakad sa ibabaw ng tubig, nagbigay ng power sa kanya na buhayin niya ang mga patay, yan yung power na andyan sa iyo ngayon. Kaya nga, hindi ka na maghahanap ng love. Kasi nga, ang love, na totoong love ay andyan sa iyo, hindi ka maghihingi ng love. But instead, ikaw ay magbibigay ng love sa mundo. Palakpakan natin ng Panginoon. So, sabi ko na kanina, na si Saint Valentine ay ino-honor ng mundo. Ngayon, umpisahan natin ngayon sa pamilya natin. Putulin natin yung sumpa. Hallelujah. Putulin natin yung sumpa sa pamamagitan ng pagsasabi at pagbibigay ng katotohanan. The truth will set us free. Walang papel si Saint Valentine dito sa mundo. Dahil ang totoong nagmamahal sa atin ay ang Diyos. Hindi dapat tayo mamuhay sa pamamagitan ng pagsamba, pagbibigay ng importansya sa ibang tao, kaya tayo ay nabubulag. Sabihin ko sa inyo, ang kadalasang stronghold ng mga tao, usually na nangyayari sa buhay, bakit tayo ay nabibindahe, ay namumuhay tayo sa expectation ng ibang tao. Amen? Ano kayong sabihin niya? Baka ganito ang gawin ko. Kaya nga, bindahe ka. Para kang magnanakaw sa sarili mong bahay. Tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na tayo ang maghari dito sa mundo. Kaya nga atin ito, kung tutuusin. Kung kilala mo kung sino ka, kung alam mo kung anong mayroon ka, hindi ka malililang ng mundo. Amen? Now, sabi niya, walang ibang pumunta sa langit except si Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. Kaya nga, wala tayong pinaniniwalaan na iba. Kung approach natin usually sa tao religion, ang iisipin nila, ita-transfer mo sila sa simbahan mo. Pero kung i-approach mo sa tao ay yung katotohanan na si Jesus lamang ang way, siya lang ang buhay, siya lang ang katotohanan, sigurado ako na ang lahat dito sa mundo ay mabubuksan ang mata. Hey, we pray in Jesus' name. There is power in Jesus. Bakit? Kasi si Jesus ang nakikita
sa mundo noon. Kaya sa Kanya natin ini-establish yung ating faith. Amen? In-establish niya ang faith dito sa lupa. Para kahit wala na siya, nakita mo yung ginawa niya, nakasulat yung mga ginagawa niya, pinaniniwalaan mo, mangyayari. Kaya nga, kung titingnan mo yung Bible, lahat nakafocus yan kay Jesus. Kahit yung buhay nila Samson, ganun, is just a symbol. Pero ang totoong binibigyan ng mensahe dyan, si Jesus. Hallelujah. So wala tayong pinaniniwalaan na iba, kundi si Jesus lang. Si Valentine's Day ay hindi kay Jesus yan. Amen? Ang Valentine's Day ay sa mundo. Pero si Jesus, ang pagmamahal ng Diyos, ano sabi niya? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, na kung sinong maniwala ay maliligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. The best way to express yung pagmamahal natin sa pamilya natin ay yung salvation nila. Yan po ang passion na na-develop sa amin. At first, kailangan mo i-banding sila. Kasi kami naniniwala na ang kaligtasan ng tao ay very mahal. Yung kaligtasan ng mother-in-law ko, it's almost 2 million. To the point lang na hahabulin pa siya ng Panginoon kahit nandun na siya, lanta-lanta na yung katawan niya para lang ma-save siya. That's how precious is salvation. That's how great is the love of God sa buhay ng mga taong makasalanan. Ako naging makasalanan din. Tayo naging makasalanan din. Lahat tayo nagranas ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nang malaman natin na ang katotohanan ng pinaka-importante para dito sa lupa ay salvation, nandoon yung ating pagmamahal sa ibang tao na sana sila din masave ng Diyos. Ganon ang pagmamahal ng mundo. Ang pagmamahal na ibibigay natin sa mundo. And we keep on reaching them sa kahit anong paraan. Nakasimangot man yan, patuloy pa rin tayo. Sabi ng young people kahapon sa topic niya, mas matigas ang ulo ng Diyos kaysa sa'yo. Kung matigas man ang ulo mo ngayon dahil gumagawa ka ng kasalanan, mas matigas ang pagmamahal ng Panginoon para isave ka. Ganon ang pagmamahal ng Diyos. Kaya, iba din ang ibig sabihin ng Diyos ng kanyang pagmamahal kaysa Valentine's Day. Hallelujah. Simpleng magbabago na yung mga isip natin ngayon. Pagpatuloy lang po natin. Huwag tayong maki-join sa mundo na sabihin natin na we are celebrating Valentine's Day. We are celebrating God's love. Amen? Amen? Huwag nating sabihin na ang Valentine's Day is very conditional. Hindi niya nga ako binigyan, bibigyan ko rin siya. Ayoko nga. Sabi ni Pastora kanina, walang sana all. Kasi yung sana all, yan yung mga words ng tao na nakukulangan sa buhay. Yan yung line ng mga taong naiinggit. Alam niyo ba yung inggit? Yung inggit ang magbibigay sa atin ng magbibigay sa atin ng daan papunta sa ating di magandang buhay. Yung inggit ang dahilan bakit ang tao nakakamatay ng kapwa niya tao. Yung inggit ang dahilan bakit yung tao sinisiraan ang kapwa niya tao. Okay, sabi sa katabi mo, politiko. Huwag na tayo magulag sa mga politiko natin ngayon. Lahat yan kamag-anak. Lahat yan kaibigan. Panahon pa lang ng eleksyon, nagsisiraan na.
ano ang magandang maibigay ng halimbawa ng ating mga politiko ngayon sa atin? Kaya, maraming mga bulag sa mundo ngayon. Bulag in the sense na hindi nila alam ang katotohanan. Pakisabi sa katabi mo, kaya kailangan ka ng Diyos. In just a simple way. Hindi naman sinabi ng Panginoon na lahat ay sasabihan mo ng truth. Andun ka sa trabaho mo. Share mo lang. Alam mo kasi, kahit sa bahay ninyo. Pag ikaw ay anak, i-kiss mo yung nanay mo. Good morning tayo, good morning tayo. Maganda yung sabi ni Pastor kahapon ba? Na tayo pala ay hindi mag-celebrate ng Valentine's Day. Kasi nga, ganito rin yan. Yun lang kasimple. Hindi kailangan ng debate. Hindi kailangan pumunta ng barangay hall. Sabihin mo lang ang katotohanan. At ang katotohanan na ito, ang siyang magbibigay ng way para sa ibang tao na mag-reflect at mag-decide. Totoo nga pala. Amen? Hallelujah. Now, yung iba pang mga dahilan is, hindi gusto ng Panginoon na i-worship siya. I-correct niyo yung mga ibang tao kasi yung Valentine's Day, inuunod nila na ito ay kaugnay din sa Panginoon. Walang relasyon ang Diyos sa Valentine's Day. Hallelujah. Ang Valentine's Day ay sa mundo. Ang sa Panginoon, pag ang Panginoon nagmahal, walang kondisyon. Ang Valentine's Day, pag walang flowers, walang chocolates, walang date, walang love. Hallelujah. Ay nga, hindi tayo naglulong ng love ng mundo. Kasi nga, puno na tayo ng pagmamahal ng Panginoon. Amen? So ngayon, bilang isang mananampalataya, kailangan mong malaman na ikaw ay tinawag ng Diyos para malaman ang katotohanan, para ikaw ay sumamba sa Kanya sa katotohanan lamang. Hindi sinabi ng Diyos na i-worship mo. Ano ba ang ibig sabihin ng worship? Yandak mo na lang muna ito. Integrate ko ang teaching. Ano ba ibig sabihin ng worship? Ang worship ay ang pagbibigay ng halaga sa Diyos. Ano ba ang worship sa Tagalog? Simba. Samba. Okay? So, binibigyan natin ng pahalaga o pinapahalagahan natin ng Diyos sa buhay natin. Yan ang worship. Kailangan ba na Sunday para ikaw ay sabihin na nag-worship? Hindi. Araw-araw ay opportunity yan na bigyan mo ng halaga ang Diyos sa papaanong paraan. Kaya nga tayo nagpipray. Kaya tayo nagbabasa ng word. Kasi binibigyan mo siya ng halaga. Paano ka ba magbigay ng halaga sa mahal mo? Binibigay mo yung time mo sa Kanya. Amen? Kinakausap mo siya. Sabi nga, time is life. Okay? Time is life. If you give your time to someone, you are giving a portion of your life to that someone. Pag hindi na umikot ang orasan sa buhay mo, patay ka na. Kaya nga, time is life. Amen? Ang sabi din, the best way to express love is time. Pag binigyan mo ng time yung isang tao, despite na ikaw ay busy sa mga gawain mo, nafe-feel niya yung pagmamahal. Nararamdaman niya na, ay salamat. Salamat talaga na binigyan mo ako ng time, ha? Amen? Hallelujah. Now, ito pa. Yung Valentine's Day kasi, pag tayo ay nag-i-expect, tayo ay nadidismaya. Kala ko, bibigyan ako ng roses. Hindi pala. I want to tell you a story. Na ang Panginoon ay nangungusap sa atin sa bawat sitwasyon sa buhay natin. Merong isang bata na ang desire niya talaga kahit kung maliit pa siya, gusto niya magkaroon ng sasakyan. Gusto niya magkaroon ng sasakyan. Habang siya ay nag-aaral, ang kondisyon sa kanya ng kanyang parents, pag ikaw ay nagpag-graduate at ikaw ay naging magna cum laude,
Magbibigay ko sa iyo ang sasakyan. Alam niyo ba nang siya ay nag-graduate ng elementary, sabi niya, tay, nag-graduate na ako ng elementary. Malapit ko na makuha yung gusto ko sa buhay. Sabi naman natin, praise God. Hanggang sa nag-graduate siya ng elementary, sinabihan siya ng tatay niya na, ito na, yung Bible. Kasi ito yung makakasagot ng ano mo, ng gusto mo sa buhay mo. Nakasmile din siya. Pero, parang hindi niya na-appreciate. Kasi nga, Bible yung binigay sa kanya. Later on, siya nag-graduate ng high school, ganun pa rin yung approach ng tatay niya sa kanya. Yan yung Bible. Hanggang sa nag-graduate siya ng college, nag-magna cum laude nga siya. Pero ang binigay pa rin sa kanya ng tatay niya, yung Bible. Nagkaroon ng disappointment ang anak. At ang ginawa ay nagsariling kayo. Umalis siya, humalayo sa kanila, at nag-study, hanap ng trabaho, hanggang siya lumago, naging mayaman, in short. Nabalitaan niya na ang kanyang tatay niya man ang naiwan sa parent niya, malapit nang mamatay. So, kailangan niyang umuwi. Pagkatapos niyang dumating, hindi niya na naabutan yung tatay niya actually. At siya ay naglibot-libot sa bahay nila. Nakita niya yung Bible. Andun pa rin sa tabi nakalagay. Yun lang ang alaala ng anak sa tatay niya. Kasi ever since na siya humingi ng gusto niya, yung Bible pa rin ang binibigay. Nang kinuha niya yung Bible, nang ibubuksan niya na, nahulog yung susi. May nahulog na susi. At alam niyo ba ang nakasulat sa first page ng Bible? Binilhan na kita ng sasakyan. Pag-graduate mo pa lang ng elementary. Andyan yung susi sa loob. At huwag mong kalimutan na yung Panginoon ang siyang source ng lahat para makuha mo yung kagustuhan. Ano bang reflection nito mga sa atin? Minsan kasi, marami tayong gusto na hindi natin nakukuha. Pero hindi natin alam na mas malaki yung purpose ng Panginoon. Na along the way, akala natin wala, pero meron. Amen? Hallelujah. So, ang Valentine's Day nagbibigay ng negative emotion sa atin. Kasi nag-expect tayo, hallelujah, hindi naman binigay. Sa kayong nagbigay, nag-expect din yun. Hindi naman nag-thank you. You see kung paano ang expectation nagbibigay ng sa atin? Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mag-expect sa tao. Ako ang love, kaya sa akin ka mag-expect. Amen? So ngayon, ano ba ang Valentine's Day? Ito ay gawain ng mundo. Hindi ito gawain ng Diyos. Kaya sinasabihan tayo ng Panginoon, huwag tayong makisabay sa mundo. Kundi, dito tayo sa sinasabi ng Diyos. Hallelujah. Romans 12:1-2. Anong sabi ng Romans 12:1-2? We need to offer up our body as a living sacrifice. And hindi tayo dapat mag-conform sa mundo, but be transformed by the renewing of our mind. So, kailangan nating mag-renew. Ano ba ang requirements pag nag-renew tayo ng license natin? Ano ba ang requirement? Kailangan mo dalhin yung old mo na license at saka i-surrender. Amen? Ganun din tayo. Kailangan nating i-surrender yung dati natin na sarili sa Diyos para mabigyan tayo ng bago ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. So lastly, tayong mga mananampalataya ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makita yung mga gawa niya sa buhay natin. Ano bang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ngayon, anong ginawa ng Diyos sa buhay mo?
Pasalamat ka kasi yung Panginoon ay binigyan ka pa ng pagkakataon na mambuklat mo yung mga mata mo. Mamulat mo yung mga mata mo. Hindi nyo ba alam na bawat araw maraming nabubuhay, maraming din ang namamatay? Pasalamat tayo dahil hindi tayo nabibilang doon sa namamatay. Tayo ay nabuhay pa dahil may purpose pa ang Panginoon sa buhay natin. At higit sa lahat, mahal pa tayo talaga ng Panginoon. Amen. May purpose pa tayo. Amen? So hindi tayo pinapahintulutan ng Panginoon na i-celebrate ang Valentine's Day. That's an instruction from God. Hallelujah. So kung tayo man ang nag-expect sa mga husband natin, sa mga wife natin, forget about that. Draw nigh to God. Kung pwede mong iiyak sa Panginoon, iiyak mo. Huwag mo lang iiyak sa harap ng maraming tao. Kasi gusto ng Panginoon, personal tayong tumawag sa Kanya at i-receive yung pagmamahal. Magtataka ka na lang na ikaw ay noon, ganun ka, pero ngayon, nakikita mo yung sarili mo na iba na. Dahil dahan-dahang iparamdam ng Panginoon at pupunuin ka niya ng kanyang pagmamahal. Amen? So, kailangan natin i-celebrate ang pagmamahal ng Panginoon. Paano ba tayo nagsimula bilang husband and wife? Ulit muna. Paano ba kayo nagsimula bilang boyfriend and girlfriend? Sige nga. Yung iba, Facebook, Messenger. Yes! Diyan tayo nag-uumpisa sa text. Anong tawag doon? Communication. Okay? Alam niyo ba na ang communication, ito yung buhay ng bawat relasyon. Pag walang communication, patay ang bawat relasyon. And don't you know na ang pagmamahal ay nabibuild up ng relationship? Okay? Ngayon, Pastor, paano ko ba tanggapin yung pagmamahal ng Panginoon? Paano ba ako dapat ma-inlove sa Panginoon? Communication. You are going to communicate with your boyfriend and girlfriend hanggang sa kayo ay MU muna bago LQ. Okay? Hanggang sa nakilala niyo isa't isa. And then, andun na. Diba? Ganon din sa Panginoon. Kung gusto mong ma-receive yung pagmamahal ng Panginoon sa iyo, you need to establish a communication with your God. And that is prayer. Prayer is a communication between you and your God. And in your prayer time, you are going to build up relationship with your God. Kaya nga, parang hindi ka na makatulog kung hindi mo makita ang boyfriend at girlfriend mo. Ganon din sa Diyos. Parang matamlay yung buhay mo pag hindi ka nakakommunicate sa Kanya. At siguraduhin ko sa inyo, yung boyfriend nyo hindi pa yan magre-reply, pero ang Diyos talaga magre-reply. Amen? That's how the love of God na mag-manifest sa buhay natin. Kaya we need to celebrate love. February is a month of love for the world. But for believers, every month, every day, every time, every minute, every second is love. Amen? So, Valentine's Day is not for us. But we can be an agent, magiging channel tayo na i-share itong katotohanan ito sa mundo. For without us, kung wala tayo, hindi dadami ang mga taong malalaman ang katotohanan. And you will know the truth. Remember the vision of BCF Purity? And you will know the truth, and the truth will set you free. That comes from John 8:32. Huwag nating kalimutan yan. Yan yung ating vision dito sa BCF Purity, that
and you will know the truth, and the truth will set you free, with our vision that to know the truth through the Word of God. God bless everyone, and hopefully this time tanggapin po natin yung love ng Panginoon. Ini-invite ko po ang lahat na tumayo, at even ang ating mga live stream viewers, na tanggapin natin yung pagmamahal ng Panginoon. Sabi niya, God is love. Love is God. So kailangan natin tanggapin ang Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. Pikit ang ating mga mata. Tanda ng ating pagtanggap sa Diyos. Buksan natin yung ating mga puso, mga kapatid. Alam ko, minsan, bilang isang tao, tayo ay nagkakamali. Tayo rin ay nagkakasala. Pero sabi ng Panginoon, bumalik ka lang sa akin. I am available 24/7 para tanggapin ka. So lahat tayo magsabi, Our Father in Heaven, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat. Bigyan mo ako ng pagkakataon na malaman ang katotohanan na ang Valentine's Day ay hindi para sa akin. Ngayong araw, tinatanggap ko ang iyong pagmamahal na si Jesus. Pinaniniwalaan ko na siya ay napatay para sa aking mga kasalanan at nabuhay para bigyan ako ng kaligtasan. At salamat din po na ang aking pangalan ay nailista niyo na sa inyong mga kamay. Ano man ang mangyari, kasama niyo po ako, kasama ako sa inyo sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amin. So maraming salamat sa muling pagkikita sa susunod na linggo. Tayo ay magbibigay ng glory sa Panginoon dahil ang pagmamahal ng Diyos na nasa atin ay bibigyan natin ng pagkakataon na ma-share sa mundo para marami ang pagmamahal, marami ang makakaramdam ng pagmamahal ng Diyos na ating nadarama. God bless everyone, and keep safe.